Ayun, good evening sa inyo guys. So ngayon po ay May 28, 2020, Thursday. At ito po yung ating PSE Stock Trendings ulit. So ito po yung list natin. Si BPI, si MWide, si Jollibee, si Macro Asia, BDO, Fruit, SCCB, Green, Cebu Pacific, at ang ating PSEI Index. So majority po ng nakita natin sa ngayon is yung mga banks po natin kasi sila po yung isa sa mga nagpaangat ng ating market. So medyo maganda po yung nangyari. So parang mukhang tweezer bottoms nga yung sinabi natin kahapon, yung last two-day candles natin dito kung makikita nyo, parang tweezers kasi yung itsura. So medyo maganda. So umakit tayo 5,570.22. So wala kasi masyadong bad news. Mamaya alamin natin kung bakit tumaas yung ating market. Okay, so bago po tayo magpatuloy, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Okay, as usual, doon sa mga bago pa lang dito sa ating trading channel, ayan, so subscribe ka na guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel at mag-aaral ka yung mga ginagamit natin na tinatawag natin na technical analysis. Yung mga hindi pa masyadong marunong, yung mga marunong naman pero nanonood lang sa atin, ayan, salamat po sa inyong pagsubaybay at tingin ko marami kang makukuha dito lalo na kung medyo bago ka nga dito po sa ating channel. So i-browse mo lang po na maigi. So ang dami po nating na-vlog na about sa stock market. Ayan. So sundan mo lang yung daily reviews natin dito naman sa ating PSE Stock Trendings Review. Ayan, kung medyo nahirapan ka sa pag-interpret ng mga charts, so sabi nga natin, add mo lang ako dito sa aking Palawi Trader na Facebook account. So nagpo-post din tayo dito ng mga relevant na news na pwede pong makatulong sa atin during the day of trading or kung ano yung expect natin sa isang stock na binabantayan po natin. Ayan. So at dito po sa Twitter account, ayan, so follow mo lang ako guys. So mabilis kasi ang news dito sa Twitter account kaya ito yung nire-recommend ko sa mga bago. At minsan dito na rin ako madalas tumingin ng mga news kaysa doon sa Instagram social live feeds kasi yung reliability ng mga news kasi mga respectable yung mga nagbibigay po ng mga news dito sa ating Twitter na fina-follow. Ayan, so okay, tingnan natin kung anong nangyari dito sa ating market ngayong araw na to. So medyo solid yung mga finances natin kasi maganda po yung inakyat nila. So kaya kahit papano, kahit medyo down kanina si Jollibee, umangat pa rin po yung ating index ng 0.84%. So overall, kung titignan mo yung ating market, so medyo maganda yung nangyari ngayong araw na to kasi yung sinasabi natin na dalawang previous candle is mukhang tweezers bottom at ngayong araw na to, medyo nakalampas tayo ng konti dito sa ating MA9. So wala kayang magic closing to, hindi ko nakita kanina. So mukhang valid naman yung pag-akyat ng ating market kasi kita mo naman, wala po siyang magic closing, yung biglang nag-gap up pagdating na ng closing ng ating stocks. So overall, sideways to downwards pa rin naman yung direction ng ating market pero nonetheless, medyo optimistic po tayo kasi walang masyadong bad news na lumalabas po dito sa ating PSE market. So yung range pa rin natin is from yung nilagay natin nung huli is 5,300 hanggang dito sa ating 5,700 level. So kita mo naman nandito pa rin yung ating values ng ating PSEI pero maganda kasi yung RSI medyo nabubuhay na naman siya. So watch out pag nagkaroon ng breakout dito baka maging bullish po yung ating PSEI market. So bakit very optimistic yung ating market ngayong araw na to lalong-lalo na po sa mga finances? Kasi merong lumalabas na mga news na mukhang ready for GCQ na nga itong si Metro Manila. So galing kay Philstar naman tong news na to at sinabi ni spokesman Harry Roque na ayan, ngayong gabi yata magkakaroon ng declaration si President Duterte kung hindi mamayang gabi, baka bukas na umaga, malaman na natin kung GCQ na talaga yung Metro Manila at kung anong areas pa rin po yung mag-undergo ng MECQ naman. So very good yung news na yan kasi ibig sabihin makakagalaw na po yung mga businesses natin kaya naman po biglang nag-angatan yung mga finances sector natin. So kung gusto mo makita yung performance ng buong finances sector, i-type mo lang FINA, yung first 4 letters at makita mo dito yung finance sector natin is mukhang nagkaroon na siya ng kaunting double bottom. So hopefully kung maalampas siya sa MA20,
valid po yung pagkakaroon niya ng double bottom ngayong araw po na ito. Ayan. So balik tayo dito sa ating PSEI. So yun pa rin naman yung expectation natin guys dito sa ating PSEI market. Medyo may pagka-downward pa rin kasi makapag-draw up po sa kanya ng trend lines na descending trend line po yung kanyang direction. Ayan. So yun pa rin yung nakikita natin sa kanya. Hopefully maka-breakout na tayo bukas. So yun nga lang, Friday bukas. So alam niyo na pag Friday, yung mga biglang nagagap down ng mga stocks natin kasi long weekends or rather weekends na naman. Ayan. So pagdating naman sa net foreign selling natin, so medyo malaki pa rin guys, negative 478.14 million. Ayan. For the last 2 days, compared doon sa nagkaroon tayo ng around 700 million hanggang 1.1 billion. So medyo nag-stabilize pero lumalabas pa rin po yung mga foreigners dito sa ating market. So hopefully pag na-declare na GCQC Metro Manila, tignan natin kung pumasok na po yung ating mga foreign investors naman dito sa ating market. So unahin natin yung banks natin, si BPI. So nilagay natin si BPI, actually wala si BPI si Stock Trendings, kundi si Dito. Si Dito naman hindi masyadong gumagalaw, so okay lang na hindi natin siya i-review kasi valid pa rin naman yung review natin sa kanya ng nakaraan. So nilagay ko si BPI kasi yung pinapakita po niyang setup is medyo maganda. So ito yung mga hinahanap natin na qualities ng medyo magandang stock kasi yung RSI pataas. MACD is continuous uptrend pala, no? Tagal na palang continuous uptrend yung MACD ni BPI. At kita mo sa price action, meron siyang konting volume. Pero maganda, nagkakaroon siya ng support. Yung support natin is dito sa 61 pesos siguro at mukhang nagtatry siyang mag-breakout dito sa kanyang previous resistance na around 64 pesos siguro. So bukas makita natin kung maka-breakout itong si BPI natin. So drawingan natin yung kanyang resistance naman. So medyo nandito na siya. So nagtatry siyang mag-breakdown ulit. Pero kung titignan mo yung kanyang price action lang, medyo nagagandahan tayo dito kay BPI kasi yung price po nasa taas po ng ating MA9. So lagi siya nandun. And then yung MA9 nasa taas po ng ating MA20. Indication na may konting bullishness po kay BPI, lalong-lalo na yung RSI is pointing upward. Ayan. So hawakan mo lang kung hawak mo siya. So kung hindi pa, tignan mo na maigi yung reward sa risk mo kung papasok ka naman sa kanya. Kasi kung sakaling maka-breakout siya dyan, so medyo malayo yung pwede niyong puntahan, no? So although very optimistic na siguro na dito tayo pupunta sa around 70.9. So siguro dito muna sa half body niya around 67. Kung medyo maka-breakout siya sa 64 pesos na pinaka-resistance natin sa ngayon. Ayan. So very good vibes yung nakita natin dito kay BPI. Ayan. So next pa natin si M-Wide sa anticipation ng pagbubukas po ng ating mga GCQ is nabuhay ulit. So meron siyang gain. So laki, no? 7.99%. Ayan. So congrats po kung sino yung nakapag-bottom pick. So ang hirap i-bottom pick nito kasi yung price lagi nasa baba po ng ating MA9. So hindi naman siya ganun ka-bullish. So ilalagay lang natin yung support at around 4.5. So nasa bearish side pa rin naman itong si M-Wide natin kasi yung RSI below RSI 50 at yung kitang-kita mo naman yung price action po, yung kung magdo-drawing ka ng mga trend line sa kanya, nasa loob pa rin naman siya ng kanyang descending trend channel. So watch out mo siya kung maka-break na siya dito sa labas po ng dinodrawing natin na trend channel. So siguro mas maganda pag dito sa above MA20 na yung price po ni M-Wide. Pero sa ngayon kasi medyo intact pa rin naman yung pagka-downtrend po ni M-Wide natin. Ayan. So yan muna yung nakita natin sa kanya. So kahit papaano medyo nakahinga yung mga mga naipit dito sa kanya nung magkaroon ng breakdown po ng price kay M-Wide naman. Ayan. So next po natin si Jollibee. So, ayan, nag-breakdown na po yung price ulit ni Jollibee. Yung nilagay nating support ng isang araw is dito sa week natin at around 117. So, ngayon ang price niya is 116.1. Ang pinaka-low niya is 115.2. So, mukhang dumadaos-dos po ng dumadaos-dos si Jollibee. So, medyo hindi po maganda yung nakikita natin kay Jollibee guys kasi mamaya ituro natin. So, possibly nakikita natin baka bumagsak pa siya dito sa around 107 pesos. So, bakit po ganun sobrang bearish natin?
Makikita mo sa RSI, of course, gusto niya pumunta sa ating oversold level. Tapos yung MACD, talagang pabagsak po yung kanyang direction. So dito sa mga earnings guys, so yung mga blue chips kasi, kaya tayo naghahawak ng mga blue chips kasi magaganda po yung mga fundamentals. Pero itong si Jollibee sa ngayon kasi, di ba affected po siya ng pandemic. So yung first quarter earnings niya is negative 253%. So ang net income niya, actually nalugi siya ng 2.07 billion. So ang laki po nang nawala sa kanya guys, gawa po ng ating pandemics. Tapos yung bad business niya po sa United States. So yung kanyang annual earnings nag-loss ng negative 15.95%. Okay pa naman yung annual earnings niya. Ang problema lang itong first quarter earnings. So negative 253%. So ano kaya yung mangyayari sa kanyang second quarter earnings? So nasa second quarter na tayo guys eh. So January to March yung first quarter, April to June yung second quarter. So alam niyo naman kung ano yung status niya nung first quarter, ngayong second quarter is ganun pa rin naman itong si Jollibee. So wala tayong i-expect na medyo maganda sa kanya sa ngayon kasi hindi po magiging maganda yung kanyang susunod na earnings na naman. Ayan. So baka nga magkaroon pa ng retest dito sa double bottom sa ngayon sa at around 93 pesos si Jollibee natin. Ayan. So medyo hindi maganda kasi sobrang bagsak yung nilabas na earnings po ni Jollibee po natin. So pwede kang mag-abang ng bounce dito sa 107. Pero yung nakikita natin sa kanya is baka magkaroon muna siya ng downtrend at baka magkaroon na retest dito sa pinaka-low natin nung nakaraan. Kasi expect mo na yung second quarter niya, hindi rin maganda guys eh. So pag ganyan din na pabulusok po yung RSI, so pag malapit na sa RSI 30 normally, binubutas na po niya yan para magkaroon siya naghahanap siya ng support ulit bago siya magkaroon ng rebound. Ayan. So medyo hindi po maganda yung future na nakikita natin kay Jollibee in the short term po. Ayan. So next po natin si MAC. So biglang gumanda yung setup ni MAC. So nag-gain po siya 8.6%. So in anticipation sa opening ng siguro mga airports po natin. Napansin nga din natin kanina si Seb, medyo tingnan natin mamaya kung ano nangyari sa kanyang chart. Pero sa ngayon, medyo okay na okay po yung nangyari sa kanya kasi yung price bumalik na dito sa ating MA20. So mag-expect ka. So medyo nawala yung pagka-downtrend nitong si Macro Asia, kundi mapapalitan na po siya ng sideways dito sa trading range na dinodrawing natin at around 4.15 hanggang 5.49. So medyo maganda kasi meron siyang low dito sa area na to, yung previous support. And then meron naman siyang higher low dito sa area. So ang mangyayari niyan, maghanap siya ng kanyang next higher high naman. So medyo maganda kasi yung volume na last 2 days medyo okay din po siya kumpara doon sa mga previous volumes. At isa pang maganda sa kanya, yung RSI, kung sisilipin mo na mabuti, mukhang sumilip siya at nagkaroon ng breakout dito sa ating RSI. And then yung MACD, ayan, so yung blue line nasa taas po ng ating red line. Ayan. So hopefully, yung mga long-term holders natin dito kay Macro Asia is magkaroon ng reprieve din sa kanyang mga prices kasi tuloy-tuloy din na bumabagsak po yung kanyang price. So hopefully, matuloy po yung kanyang contract sa Sangli Airport, which is tingin natin magiging magandang catalyst yun para maka-breakout siya sa medyo malakas na resistance at around 5.5 naman. Ayan. So next po natin sa finances, si BDO. So nilagay din natin siya. Alam ko pinalitan natin si Tech kasi si Tech, kung ano yung discussions natin nung nakaraan, same din siya kaya nilagay na lang natin kay BDO. So mukhang kagaya ng overall movement ng ating mga index, medyo malakas ang support siguro itong around yung pinakamababa niya sa current price niya is around 85.53. So yun nga, medyo bearish pa rin naman kahit papano itong si Banco de Oro natin kasi pwede kang mag-draw sa kanya ng isang downtrending channel. So magiging bullish tayo sa kanya kagaya ng isang review natin kay M-Wide kanina kung makalampas siya dito sa taas ng ating MA20 naman. So meron pa rin siya kasing downtrending channel na binubuo sa ngayon. So at least kahit papaano hindi siya natuloy dito sa ating oversold level. So sana makarecover na rin yung MACD para medyo bullish tayo kay BDO. So medyo classic, meron siyang classic na parang double bottom dito sa support area po natin. So mako-confirm as talagang double bottom yan pag patuloy po na umakyat na yung price
ni Banco de Oro. Ayan. So congrats po, 3.85% na gain dito kay BDO. Okay? So next po natin si Fruit. So ang daming good news na lumalabas dito kay Fruit, guys, ha. So may mga nagre-review, sinasabi kung saan yung ibang businesses is nagka-cut ng capital expenditures nila or yung expansion nila. Ito naman si Fruit, bili ng bili po ng mga companies na nakikita niya na makakatulong sa pag-unlad po ng kanyang business. Ayan. So medyo maganda, 4.17%. So hopefully yan yung bottom niya. Ngayong nagkaroon tayo ng mga breakdown ng mga prices at around siguro around 1.2, no? So tignan natin for the coming few days. So hindi pa rin naman siya nakakawala sa kanyang downtrending lines. So magdo-drawing ka din sa kanya. So meron din siyang downtrending channel na binubuo kagaya po ng ibang mga stocks natin. So watch out mo lang. So, sana maganda kung maka-breakout siya dito sa taas ng ating descending trend channel. Ayan. So yan po muna yung nakita natin sa kanya. Medyo malino na medyo meron pa siyang downtrending channel na sinusundan sa ngayon. Ayan. So next po natin si Security Bank. So ang daming banks na nag-recover talaga. So mukhang bottom kahapon ni Security Bank yung kanyang candle kasi ang laki ng volume, and then silipin lang natin ang liit ng kung titignan mo yung candle niya nung kahapon. So kahapon ang range niya lang is from 77.2 hanggang 78.5. So dito sa chart hindi siya masyadong kita, no, pero ang laki ng volume, nagkaroon siya ng konting rebound sa RSI. So mukhang magandang catalyst itong nakita natin sa chart ni Security Bank. So ilagay natin yung support dito sa previous candle natin at around 76 pesos. And then ang immediate resistance is itong gap natin at 93.48. Pag nagpatuloy po na maganda yung mga sentiment dito sa mga banks po natin, baka mag-fill the gap dito sa bandang 100 itong si Security Bank natin. Kasi guys, kung titignan mo fundamentally, so ang earnings niya, annual earnings is 17.33. Ang kanyang first quarter earning is 21.27. So ang sentiment lang dito kay Security Bank, medyo bumaba po yung standing niya dun sa MSCI rebalancing nung huli po natin. So tingnan natin, magandang kung medyo nakapulot ka dito sa kanya sa ngayon, baka ito yung isa sa possible bottom po ni Security Bank kasi medyo magandang sentiment sa mga banks natin sa ngayon. So kung napanood mo na yung mga previous video natin, guys, di ba meron tayong mga RSI breakout, and then MACD curving, and then meron tayong passive candle after ng isang maliit na indecision candle. Ayan. So sana bottom na yan ni Security Bank kasi medyo maraming ipit din po dito sa ating mga banks. Ayan. So next pa natin si Green. So green na green pa rin itong si Green. So wala naman tayong mabasang catalyst sa kanya. So maliban lang sa talagang dinudumog po siya ng ating mga traders saka investors. So medyo intact pa rin po yung ating uptrending channel dito kay Green. So congrats po kung long-term holder ka dito sa kanya. So medyo malapit na siya sa kanyang next na resistance. So possibly magko-coincide kasi dito sa ating drawing na trend channel. So dito po siguro sa around 1.68 yung malapit na resistance na ni Green. So medyo huli ka na kung sasabay ka sa kanya kasi ang pinakamalakas na resistance is around 1.82 which is malapit na. So yung mga nakahuli dito sa consolidation ng nakaraan, so nag-hold pa rin sila kasi malayo pa naman siya sa resistance. But once dumating siya dito, so tingin natin magkakaroon din ulit siya ng retest, and then as a definition na natin ng isang uptrending stocks, meron siyang higher lows, higher highs. So bubuo siya ulit ng isang higher low bago siya umarangkada ulit kung talagang continuous po yung sentiment dito sa kanya. So nag-gain siya 2.63%. Ayan. So next po natin, lastly dito sa review is si Cebu Pacific. So although red po yung candle ni Cebu Pacific, so magandang indication na yan, yung nakikita natin kasi meron siyang gap up na nakikita. So meron din siyang RSI breakout. So mukhang maganda for short term lang, guys, short term trading itong si Cebu Pacific. Tingnan natin wala pa siya yung lumabas na pala yung kanyang first quarter earning. Ayan, kagaya ni Jollibee, negative 135.12
25%. So medyo nailabas na niya yung kanyang sentiment ng ilang araw. So siguro anticipation sa opening ng Ninoy Aquino Airport natin at medyo nagkakaroon siya ng gap up. So although red yan guys, very good yan, positive yan sa tingin natin kasi meron pong gap up yung kanyang price na around 4.4%. Then meron tayong RSI breakout which is magandang indication for a short-term trade itong si Cebu. Kaya nga lang medyo malapit na siya sa kanya resistance at around 36.32 or dito sa ating MA9 naman natin. Ayan. So tingnan natin kung hawak mo siya, di hawakan mo lang. So basta meron kang plan kung pumasok ka po dito kay Cebu Pacific natin. So medyo deceiving yung candle natin ngayon, no? Red siya pero ang laki ng volume at then gain po siya ng 4.4% naman. Ayan. So, yun po yung mga reviews natin. Balik tayo dito sa ating PSEI chart. So, burayin natin yung mga nilagay nating reference para makita natin yung chart movement. So, mukhang maganda yung pinapakita po ng chart ni PSEI kahit medyo makakadrawing kayo ng descending trend line sa kanya. Kasi anytime soon, so kung maganda yung sentiment ng buong market, magkakaroon ng possible breakout si PSEI po natin. So, ang projection ng iba for this year is, may nabasa tayo around dito sa gap, around 6.7 or 6.8 yung pwedeng puntahan ni PSEI kung matutuloy yung mga stimulus bill na pinapasa po sa Senado para ma-stimulate po yung pag-revive ng ating economy. So, hopefully, maging catalyst itong dalawang tweezers bottom natin para sa technical side naman ng pagbabalik po ng ating market. Ayan. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, malapit na naman yung weekends natin. Friday bukas. Tignan mo na maigi. And then, add mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. Tanong lang kayo guys. So, iisa-isayin ko po yung mga questions nyo. Anything na related po sa stock market. And then, pwede mo rin ako i-tweet dito sa Palabi Trader na Twitter account. Follow nyo ako dito para sa mga news na pwede po makatulong sa atin. Or maging reference natin kung tataas ba o babagsak yung mga stocks natin or yung PSEI index po natin. So, hindi ko na ipakita kanina. Sa world index, medyo stabilized naman yung ating Dow Futures. Pero kahapon pala, so, ayan ang ganda po ng US saka Europe. And then sa Asia, medyo may mga red. Pero overall, green po yung world indices natin pagdating sa mga stocks. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa iyong panonood at pakikinig. Happy Friday trading po bukas.